tanong niya yung tungkol sa tatlong evil spirit sa Revelation chapter 16:13. Galing ito kay Brother Raymond Largado. Sabi niya, pwede bang humingi ng paliwanag nyo sa tatlong espiritu na gaya ng palaka sa Apocalypse 16:13? I need lang ng clarification. Thank you and God bless. Tingnan natin ano ba yung sinasabi rito sa Revelation 16:13, Pastor Joel. Okay, so magandang basahin po natin yung talata. Revelation chapter 16 verse 13. Sabi po dito, at nakita kong lumabas mula sa bunganga ng dragon, ng halimaw at ng huwad at ng sinungaling na propeta, ang tatlong masasamang spirito na parang mga palaka. Tinatawag ito sila na Pastor Bijon, yung three evil spirit like frogs. Mm-hmm. So dito magkaroon tayo ng iba't ibang pag-aaral tungkol sa mga binabanggit dito kasi may binanggit dito yung dragon. May binanggit na na beast, huwad na mga propeta. Kung mapapansin niyo dito, ito po yung final na plague na pagkahulog doon sa mga paparusahan ng mga hindi sumampalataya sa ating Panginoon. So maganda mapag-aralan natin isa-isa yung context mismo ng talata doon sa may simulat sa verse 1 ng chapter 16 para makita natin yung iba't ibang pakahulugan nito kasi nagkaroon ng shifting dito sa pagbibigay ng mga plagues na ito, 'di ba? Yung may unang anghel, may pangalawang anghel na may mga dalang sisidlan at inilagay dito sa lupa para parusahan yung mga hindi sumampalataya, parusahan yung mga sumamba doon sa beast or doon sa dragon. So yung number one plague dito, yung inihulog doon upang magkaroon ng mga sakit sa balat, yung mga hindi sumampalataya sa Panginoon. Pangalawa, yung blood on the sea, yung inihulog din ng pangalawang anghel. Then yung pangatlo, rivers and fountains of waters became blood. And then yung number 4, nagkaroon ng mainit na araw na hanggang sa hindi makayanan ng mga tao. And then doon sa may panglimang plague, kasi papatak itong pinag-aaralan natin, yung tanong kanina, doon sa may pang-anim na plague yun eh. Yes. Doon sa hanggang sa panglimang plague, ito yung talagang malaki ang epekto nito sa humanity eh. Correct. Pero pagdating doon sa ika-anim na plague, ito na yung mismong attack doon sa kingdom nung nung beast na tinutukoy doon eh. So magandang makita natin dito may lumabas na tatlong espiritu galing sa bibig eh. So pag-aaralan natin, meron ding allusion ito din sa may verse 9 ng Revelation eh. Ang ibig sabihin ng mouth, pag pinag-aralan sa Revelation, it refers to a mighty weapon, yung spiritual battle between good and evil na tinutukoy po doon. And then very symbolic din po itong mouth kasi yung labi kasi ginagamit yan sa Very powerful Powerful yan. Bibig nakakamatay nga yan eh. Pwedeng gamiting pangangaral, Pangangaral. pwedeng gamiting pang-curse. Pangsumpa, pang-blessing, sabi nga ni James eh. Di ba? Kaya tama yung context po nito, no? Na in fact, kung ating pag-aaralan talaga yung context nito, yung kung saan lumabas itong bibig, ito yung the beast, no? Yung Antikristo. Yes. The beast, ito yung Church of Rome, yung sinasabi nating papacy. Number 1, kung saan lumabas yung spirit ay yung tinatawag nating false prophet. Mm-hmm. It refers to the Protestantism, yung Amerika. And then yung number 3, yung tinatawag nating yung secularism. Mm-hmm. No? Na yan ay meron silang power to promote yung itipunin lahat ng mga hari sa mundo para po political labanan. authorities. Ayan, para labanan at lusubin at sirain ang bayan ng Diyos. Ito yung tinutukoy po rito. Counterfeit power kasi ito itong spirits na binabanggit dito. Kung papansinin nyo kasi sa Revelation, mayroon ding tatlong binabanggit sa Revelation chapter 7 yung tatlong sinugong anghel, Tapos, panlaban doon sa tatlong anghel. Satanic triumvirate ito. Yung tatlong sinugong anghel, pansanlibutan yung kanilang pabalita. Message. Message nila, pang buong sanlibutan. Kaya sila din nangangaral din. Ito rin, itong masasamang espiritu rin na ito, sabi din sa verse 14, sapagkat sila yung mga espiritu ng mga demonyo na nagsisigawan ng mga tanda, na pinaparoonan nila ang mga hari sa buong sanlibutan upang timunin. May sarili rin silang activity. Babaka sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. So nakita niyo yung counterfeit na nagmi-mission din sila. Pero ang kanila negative naman. Laban sa bayan ng Diyos, laban sa Diyos. Samantalang yung three angels message sa Revelation 14 ay ito may magbuting balita ng kaligtasan. Yes.
Ito namang three frogs na ito ay for destruction ng bayan ng Diyos at ng sangkatauhan. Kasi wala naman dalang mensaheng kaligtasan si Satanas eh. Di ba? Pandaraya. Tsaka Pandaraya. bakit ginamit yung frogs? Kasi yung ibig sabihin niya marumi. Marumi. Uncleanness. Karumal-dumal. So nagre-refer din siya, ano ba yung tinutukoy na merong karumal-dumal at karumihan sa Revelation? Kundi yung end time Babylon. Oo, diyan nga natin. Tutukoy dito. Kaya nga ang tawag diyan ng iba ay unholy trinity. Yes. Unholy trinity. Kaya kita nyo kung paano ho si Satanas mag-deceive, no? Kung ano yung meron ng Diyos, ginagaya din niya. So kung ang Diyos ay may Trinity, meron din siyang unholy Trinity. Kung may Holy Trinity ang Panginoon, kung meron siyang 3 angels ang Panginoon, meron din siyang 3 spirits. Oo, na in order to influence the people around the world. Kaya napakahirap maging worldly. Kaya kailangan lagi tayong straight sa Panginoon. Nakakonect Kasi- sa Panginoon. Nakakonect eh. Kasi pagka ikaw ay pinasok ng worldliness, no? Yun ang mahirap minsan. Yung worldliness ang pumapasok sa church. Imbis na ang church ang mag-influence sa world. Dito makasama ka sa yung 3 flags na to eh. Kasama ka sa magiging secularist. Darating yung time, babagsak ka, mahuhulog ka eh. Yes. Oo. Kaya pag hindi tayo naging aware dito, pwede tayo madaya tulad ngayon, yung mga counterfeit na yung pwede rin pumasok dito yung spiritualism eh. Yeah, totoo. Nagki-creep na rin Oo, yan eh. Kahit sa spiritualism. church natin, lalo tigit pag Pumapasok yan. yung mga bata, actually naging issue nga yan sa Amerika, lalo tigit sa Australia. Mm-mm. Yung pinayagan na nung mga magulang na yung nagki-creep ngayon yung palabas yung Harry Potter. Oo nga, alam natin eh. Very very deceiving po yan kasi yung deception is Satan's method of persuasion. Correct.